Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. At wala ho tayo dito sa wala ho tayo sa ating studio. Andito ho tayo sa ating munting sasakyan. At medyo busy ho ang inyong lingkod. Okay, pag-usapan ho natin itong si Congressman. Itong si Congressman Arjo Atayde. Na kung saan ay congressman ho dyan sa Quezon City. No? Kung di tayo nagkakamali, alam ko congressman ho ito sa Quezon City. At syempre pagka narinig ho, no? Pag narinig ho natin yung pangalang Arjo Atayde, una ho natin maiisip, kilala ho, kilala at magaling hong artista ito. Itong si Arjo Atayde. At ang asawa niya ho, ang kanyang misis, may bahay, ito hong miyembro ho ng The Barkads at host ng kilala sikat ho na noon time show na Itbulaga. Walang iba kundi ho si Maine Mendoza. O syempre pagka narinig natin Atayde, syempre una ho natin maiisip ka big time, mayaman, at maraming pera. Ngayon ho mga kababayan, pagka narinig na rin ho natin Arjo Atayde, maalala na rin natin, no? Maiisip na rin ho natin, nakasama ho, sabit ho siya sa maanumalyang flood control project issue. Na kung saan ay sabit din ho ang iba't ibang individual ho na politiko. Okay, ngayon mga kababayan, ito hong si Arjo Atayde, dumating na ho dyan sa ICI na binuo naman ho ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang nag-iimbestiga ho rito sa maanumalyang flood control project. At alam naman ho natin itong si Congressman Arjo Atayde nung nakaraan pa ho nababanggit. Nung mga nakaraan pa ho nababanggit ang kanyang pangalan diyan ho sa Blue Ribbon Committee hearing about ho dyan sa flood control project, na kung saan ang nagbanggit ho ng pangalan nila ay ito hong mag-asawang Diskaya. Pakinggan ho natin mga kababayan, no? Pakinggan ho natin mga kababayan itong pahayag ho ni Congressman Arjo Atayde diyan ho sa ICI. Pakinggan natin. Get to the space, guys. Ayun ho, pababa na sa sasakyan. Sir, any statement, sir, para sa pagharap niyo sa ICI ngayon? Yes, ma'am. Good morning po sa lahat. I came before the ICI. I volunteered po. I think a week or 2 weeks ago, I wrote a letter para po ma-fast track din po ang proseso. I'm sure everyone wants an answer as well. I told the people I'll answer at the proper forum at the proper time. And this is it po. I also have my affidavit. And I'm ready to answer po. I'll lay the cards on the table. Facts lang po. I don't wanna invalidate the feelings of people towards the gravity of the situation if I deny. So I had to gather all the evidence backing the allegations against me to prove my innocence po. Sir, what's the reason of executive session? What's the reason? They asked me po, before the, the guidelines of live streaming came out, they asked me po, because as I said, I volunteered, I think about 2 weeks ago po when I wrote a letter, and they asked either a live stream or not, and I read it, in respect to the commission, they asked naman po, and I just said, Sige. yun lang po. First, siguro po, I'll answer all the questions. Yes po. Father niyo yung tumatanggap on your behalf. Yes po, again, it's all hearsay po sir kasi until now, as I said, baka mas mabuti po bago po magturo, bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin, because up to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipat ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po, and Sige, we'll do it. Sige, Ayan ho mga kababayan, si Congressman Arjo Atayde ay naging maemosyon, no, nung pinag-uusapan na ho ang kanyang tatay
Ano? At humihingi raw ho siya ng executive session. At according pa ho kaya Arjo Atayde, tamang ebidensya, facts lang, at hindi raw siya magtatago, hindi rin daw siya pupunta ng ibang bansa. Speaking of pagpunta ng ibang bansa, hindi siya magtatago. Pero nung nakaraan ho mga kababayan, ito hong si Congressman Arjo Atayde, nabash, no, mga kababayan. Nabash ho si Congressman Arjo Atayde dahil ho sa kalagitnaan ho ng bagyo, baha, nakuha pa hong nagbakasyon sa ibang bansa. Ayan, no? Foreign trips ni Arjo Atayde binatiko sa gitna ng pagbaha sa kanyang distrito. Nako po. Pakinggan nga natin mga kababayan. Bukod sa mga litratong kasama ang umano'y mga kontratista, nakalkal din ng netizens ang tila resibo sa madalas na pagbiyahe ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde simula nang maupo sa pwesto. Saan-saan nga bang mga bansa nakalibot ang kongresista? Alamin sa agenda report ni John Manalo. Nananatiling mainit ang mata ng publiko kay Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, lalo na ngayong dinawit siya ng kontratistang si Curly Discaya sa flood control scandal. Ani Discaya, isa raw si Atayde sa mga nag-solicit ng pera sa kanya noong makakuha siya ng kontrata para sa isang proyekto. Kaya naging tampulan ng kritisismo ang pangalan ni Atayde, lalo pat kitang-kita ang tila maluhong pamumuhay nito sa social media. Sa Instagram posts ng artistang si Maine Mendoza na kanyang asawa, makikita ang iba't ibang foreign travels ni Atayde. April 2024 na magpunta sa Osaka, Japan ang mag-asawa. Nasundan naman ito noong May 2024 ng mga larawan na nasa iisang yate sila kasama ang mga Soto. June 2024 naman nang mag-post si Mendoza ng isang larawan na naka-scuba diving gear sila at sakay din ng isang yate. At noong July 2024 ay nasa Greece ang mag-asawa. Sunod-sunod naman ang naging foreign trip ng dalawa noong August 2024 mula Switzerland, Antwerp, Florence, Italy at muli sa Greece. Noong November 2024 naman ay nagpunta ulit sa Japan sina Atayde at Mendoza. Ang travels ng mag-asawa halos kasabay rin ng mga bagyo at pagbaha sa bansa. Nako. July 2024 nang binalitang binaha ang ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo at NS Amoranto na bahagi ng Quezon City 1st Congressional District. At noong pumunta August this year ang BNC sa Barangay San Antonio na bahagi rin ng QC 1st District ay matinding pagbaha rin ang inabot nito. November 2024 naman ang sinalanta ng 5 magkakasunod na bagyo ang bansa kung saan di rin nakaligtas ang Quezon City. Kaya sinasabi ng iilan, panahon na raw para ipaliwanag kung saan nga ba galing ang yaman ng mga tulad ni Atayde na sangkot ngayon sa anomalya ng flood control. Sinubukang kunin ng Billionario News Channel ang pahayag ni Atayde patungkol sa issue, pero wala pa rin itong tugon sa ngayon. Personal ding binisita ng BNC ang kanyang tanggapan, pero staff lang ni Atayde ang naabutan ng team at babalikan na lang daw kami nito. Giit naman ng kanyang asawang si Mendoza, wala raw ni isang bahagi ng kanilang pamumuhay ang galing sa tax ng taong bayan. Lahat daw ng mayroon sila ngayon ay produkto ng kanilang pagtatrabaho at pag-iipon. May kakayahan din daw ang kani-kanilang mga pamilya na suportahan ang kanilang pamumuhay. Kaya hindi raw niya matatanggap ang mga akusasyon na nagnanakaw sila mula sa kaban ng bayan. Para sa agenda, John Manalo, Billionario News Channel. Ayan mga kababayan, wala naman siguro masama, no, sa mga foreign trips, especially kung talagang pera nila ang kanilang ginagastos. Kasi siguro naman itong si Congressman Atayde, Arjo Atayde, meron namang sapat itong para gumastos sa ibang bansa dahil unang-una, ano ito, kilalang artista, aktibo ang kanyang showbiz, no, business. So syempre may pera yan. Tapos ito naman si Maine Mendoza, alam naman ho natin may pera din yan. Meron pang mga franchise na McDo yan. Miyembro din ho, host din ho siya ng Itbulaga. So may pera ho talaga itong mga ito. Wala namang masama sa foreign trips. Kaso nga lang mga kababayan, kapag siguro politiko ka na, medyo bawas-bawasan. At, no? Kasi hindi rin magandang tignan kung ang isang politiko doon sa lugar ay nasa ibang bansa habang binabayo ng baha, bagyo ang iyong distrito. No, hindi rin maganda. Buti sana kung lahat ng tao smart mag-isip. May iba diyan, syempre, hindi na agad maganda ang iisipin.
O ayan mga kababayan, napaka-controversial ho kasi artista ho ito si Arjo Atayde, na di umano sabit daw ho sa anomalyang flood control. Mga kababayan, sa totoo lang, ito ring tatay ni Congressman Arjo Atayde na si Arturo Atayde, naging controversial din ho. Na panahon ho ng 90s, nung 1992. Na kung saan sabit di umano sa kidnapping issue, mga kababayan. Makikita, alam naman din ho siguro lang lahat din yan, no? Ito hindi naman natin sinasabing may katotohanan, pero maliwanag ho rito, itong kanyang tatay na si Arturo Atayde nakulong, nabilanggo dahil sa kasong kidnapping. Pero hindi man natin sinasabing talagang may katotohanan, yung pinaratang sa kanya. Basahin ho natin itong isang report, no, na search ho natin sa Google. Ayan. In September 1992, Arturo Atayde, father of Congressman Arjo Atayde, was arrested for involvement in kidnapping gang. In September 1992, Arturo Atayde, father of Congressman Arjo Atayde, was arrested for involvement in a kidnapping gang. The syndicate was behind several kidnappings involving millions of dollars in ransom, a number of murder, and a series of auto theft in Manila and other urban certain. General Lisandro Abadia said Arturo Atayde confessed that the group has been involved in the kidnapping of U.S. businessman Greg Stilwell and John Keegan. Ayan, pati ho siya auto theft, car rap. So, hindi mo natin sinasabi may katotohanan nito, mga kababayan. Okay, kita-kita na lang ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.